prayer and then Madam Mina sa pagiging host at saka yung iba na naka-co-host. Kayo na lang pong bahala sa ating participants. So yung iba po na may mga tanong or doubts mamaya, pwede po kayong maglagay sa chat box. Mamaya, tas sagutin po natin. Pagtulungan po natin sagutin mamaya. So ako po ulit, si Carmela po. Okay, IMG partner po nyo dito sa Milan, Italy. So ang topic po natin ngayon is Partners Training number 2, Promotion and Compensation po tayo, no? Yan. So Partners Training po. For members only lang po to, huwag kayong magpapapasok ng guest po ninyo. Baka mamaya may magulat. Okay. Yan. So, partners training po tayo. Compensation and promotion guidelines. Okay? Kasi marami po yung iba sa atin, nalilito pa rin pagdating sa compensation and promotion. Okay? O kaya yung iba, na bago pa lang dito sa IMG, paano bang kitaan dyan? Gusto kong ma-promote din kagaya ng mga sponsors ko, masisipag, paano ba ma-promote dyan? Ano bang gagawin ko? Paano ba yun? Tulungan nyo kong intindihin, di ba? So, magbigay po tayo ng training po para sa mga members din, lalo na sa mga bago. Okay? Lalo na ngayon, may running, no? So, dito po, financial industry, money business is the best business. Di po ba yan ang sinasabi po ni Sir Joanne? Okay? Siya, yung president po ng IMG. Bakit po? No? Tignan natin. Kasi, kung nag-food business po tayo, dito po, yan. Food yan ho hindi food tuloy. Food gets spoiled. Ayan. Sabi ko sa inyo hinabol ko lang to kanina. Ayan. So, yung pagkain po yan, food po yung food po ay napapanis, nasisira. No? Ang fashion business naman po, it can get out of fashion. So, nawawala din po sa moda, kumbaga. No? Okay? Kung yan po yung mga pipiliin natin na negosyo. So, depende po pag tignan natin yung difference. Pero, pag money naman po, doesn't get rotten or spoiled, no? Pag pera, hindi yan napapanis. Kahit ilagay mo lang dyan ng 1 taon, pera pa rin yun. Okay? So, money doesn't go out of fashion. So, ang pera hindi po nawawala sa fashion. Actually, ang pera, pinambibili natin ng pagkain. Ang pera, pinambibili natin ng damit. Di ba? Yan. So, nakikita nyo po, okay, ang difference ng food, ng fashion, at saka sa money business. Okay? So, money is always in demand all the time. Totoo nga naman, bakit? Bakit nga naman tayo nagtatrabaho? Diba? Bakit tayo nag-abroad? Bakit natin pinili na lumayo sa ating pamilya? Kasi para maghanap ng mas magandang trabaho, mas magandang kitaan, at may provide tayo na mas maganda para sa ating family. Tama po? So, the best business in the world is money business. IMG nga rin po. Bakit po? Kasi nasa financial industry po tayo. No? Yan. So, our business is in demand all the time. When company is good, everyone wants to know how to grow their money. Tama. Di ba? Pag ang kumpanya natin maganda, lahat naman tayo gusto nating matuto. Paano nga ba dumami yung pera ko? Di ba? Kahit gusto mong dumami ang pera mo, kung hindi mo alam anong gagawin mo, kulang ka sa tamang edukasyon, sa pamamaraan, so mawawalan lang ng sayang ng yung laki-laki nga ng sahod mo tapos hindi mo siya mapapag-grow. Ano? Yan. So, pangalawa is, when economy is not good, everyone wants to learn how to handle money properly and how to generate more money. Kagaya ngayon, di ba? Pandemic. Alam natin maraming nawalan ng trabaho. So, marami ang gustong magkaroon ng extra income, no? Maraming gustong magkaroon ng passive income ngayon. Bakit? Kasi yung mga active income natin unti-unti lang nawawala. Marami ding hindi nakakapasok. Paano yung mga nadali ng virus, no? Saan sila ngayon kukuha pag naubos yung kanilang emergency fund, no? Yan. So, kailangan din intindihin natin talaga ito at saka alamin natin kung paano natin yan gawin. Okay? So, IMG business is recession proof. So, yung mga andito, okay, na mga may Visa card na mga kumikita na sa IMG, so, alam po natin recession proof. Ako din po, no? Sa sarili ko din po talaga, ngayong pandemic, imagine niyo ilang beses lang talaga akong pumasok sa mga part-time ko simula February, 3 months ata akong hindi pumasok, tapos ngayon na naman sa mga nangyari. No po? So, saan ako kukuha ng aking mga gagastusin? No? So, talaga malaking tulong po si IMG para sa akin po. Okay? So, alam ko din, kung ako natulungan po ni IMG, lalo na ako'y natuto, alam ko na sa iba din, okay, mangyayari din po sa kanila yun. Matututo din sila, okay? At saka magkakaroon din sila ng passive income kung isasabay nila yung knowledge sa action. Okay? Yan.
So, titignan po natin dito, change the eating habits of the world, no? Ito po yung the vision of the new industry, the making of giant, okay? So, kung titignan natin yung pagkain natin, yung habit natin, ano? So, si Ray Kroc, okay, noong 1954 to 1963, fat, burger store, Coca-Cola store, and toy store. Kung titignan natin, parang si McDonald's, one word, one burger. Ano po bang product nila? Di ba? Mostly burger, no? And then, change the way people drink coffee, no? Si Howard's, ano to? Schultz? 1971 to 1990. Pasensya na ho kayo, ha? Hindi ako diplomat. Ayan, basahin nyo na lang. So, the third place atmosphere to drink coffee. Okay? So, pinapalitan din po niya yung the way na pag-iinom natin ng kape. Okay? So, ayan naman po, si Starbucks, no? So, change the computer software industry. Bill Gates user-friendly software. Ano? Kita nyo po, yan. Si Microsoft. Okay? And then, change the saving and spending habits of people. Move people from spender, saver, investor, entrepreneur. Change the way financial distribution industry is being done. Mission, system, education, support, and empowerment. Okay? So, yan naman po yung ating campaign. Yan naman po tayo, si IMG. Okay? So, nakita niyo po yung difference, no? So, whoever controls distribution controls the industry. Kumbaga, may kanya-kanya, no? Si McDonald's, eating habits naman niya. Kung si Starbucks, yung pag-inom ng kape, which is dito sa Italy, ang daming kapehan, no? Ang daming bar. Pero bakit ang dami pa rin pumupunta sa Starbucks ba kahit mahal, no? Kasi yung environment, okay? And then si Microsoft, okay, yung paggamit natin ng software, lalo na ngayon sa mga computer natin, okay, yung computer mo is Android man yan, kung HP man yan, MacBook man yan, etc. So, may kanya-kanyang software yan, okay? And then, tayo naman po dito sa IMG, yung dating gastador, gusto niya, baguhin ka, gusto ko niyang i-convert sa pagiging investor, entrepreneur, okay? The new industry, the world's biggest transportation network does not own vehicle. Kagaya po nito, alam natin yan, di ba? Kagaya nung umuwi kami sa Pilipinas, nag-Uber kami kasi mas mahal ang taxi, no? Ang dami-dami niyang taxi pero hindi naman niya pagkaari, no? Yan si Uber, na? And then the world's most famous social media's website does not create its own content. Okay? Yan naman po si Facebook. No, yung nag-create ng Facebook, ang yaman-yaman na niya. Pero tingnan nyo, ang dami doon nagsusulat ng mga history, no? Yung own history niya, tapos sila gumagawa ng content, sila gumagawa ng poem, minsan nga, pati chismis, binablog na nila. So ngayon, sino pinapayaman nila? Si Facebook. Okay? So kung yumaman si Facebook, hindi man siyang gumagawa kasi marami tayong mga tao, okay, na malawak yung idea bawat isang tao dyan. So, ibig sabihin, kung pinagsama na yon, ano nangyari, no? So, kaya naging famous social media si Facebook, okay? Dahil yun sa atin. So, pero, hindi naman sa kanya yung content. Dahil, gawa yun ng mga Facebook users, no? The most dominant online video streaming website does not produce their own videos. Yan, alam natin yan, si YouTube. Kagaya natin, kung mga may YouTube tayo, di ba tayo ang nagre-record, tayo na download, tapos fina-follow na lang nila tayo, yung mga nai-inspire sa atin. Di ba? Ganun din po yun. So, kung nakikita nyo, si YouTube, di ba, sikat yan kahit anong lahi. Kahit nga ako, Pilipino, alam ko din ng YouTube. Yung pamangking ko, bata pa, alam din nila YouTube eh. No? Pero ang mga naglalagay ng video, hindi naman si YouTube. No? Mga YouTuber. Okay? So, the largest online information hub does not write its own content. No? Nakita niyo po, si Google. Pag sinearch natin yun, minsan nga Wikipedia, no? Sinesearch natin, andun na lahat. No? Tayo naman yun eh. Kumbaga, siya na yung parang encyclopedia. No? Okay? The fastest growing financial service distributor, okay, owns no financial product. So, sino naman po yun? Yun po si IMG. No? So, tayo po ay nagtuturo. Tayo po ay entrepreneur. Okay? Binibigay lang po natin step by step para maapakan, mayapak na, ang tawag doon, yung term, makapag, yung tamang example na, yung solid financial foundation natin, okay, maitama natin. Okay? Hindi yung, parang example ako, yung solid financial foundation ko, kala ko solid na noong una nung hindi pa ako IMG, pero yung pala baliktad, no? So, kailangan pala dito, aralin din natin, intindihin din natin siya, okay? So, si IMG, wala naman siyang
product talaga na kagaya ng iba, no? Pero yung binibigay niya, distributor lang siya. Okay? Kumbaga, andito si MBL, andito si PhilAm, kung mag-i-invest ka, andito si Kaiser. Okay? Yan. So, nagdi-distribute lang din naman, no? So, growing financial service distributor po siya. Okay? So, tayo naman, entrepreneur, financial advisor. Okay? So, do you have the business mentality? So, titignan naman po natin ngayon dito. Okay? Yan. So, dito, may buwan. Okay? Month, 1 to 15. Dito naman sa kabila, okay? Sa kabila is calendar. Dito sa kabila is job. So, sa kabila naman is business. Okay? So, parang dalawang klase lang naman dito kung paano tayo kumita. Okay? So, dito, isa is nagtatrabaho siya. Okay? Yung minsan nga, pag nagtatrabaho tayo, kulang pang sahod, naglo-loan tayo. No? Yung iba nga sa Pilipinas, nilo-loan talaga nila yung mga ATMs nila. No? So dito, kung example, kumikita man tayo ng 30,000 per month, fix na yan ha, for 30 months. Okay, kung nakikita niyo yan. Kasi alam naman natin kung tayo empleyado din, fix naman yung ating sahod. Depende kung nag-extra tayo. Ibig sabihin, tataas yung sahod, pero extra na oras, extra pay. Tama? Pero kung hindi ka pinag-extra, fix yan na income mo. So, ibig sabihin dito, 30 months, ibig sabihin 30,000 siya per month. No? May pakimute po yung maingay, Madam Host. Thank you. Ito niya, kahira-hira nung yung... Yan, may Miss maingay. Yang Garden, sila... Patay ako kay Tuang, kay Damiso. Bakit kay Damiso? Damiso Brad. Madam. Salamat. Ayan. And then sa business. Okay? Kung sabihin natin dito sa business, nagsisimula ka pala ng business, hindi pa ganun kalaki ang business mo. Sabihin natin na 1 centavo that doubles every month. Okay? Doubles monthly for 30 months. So, sa 30 months, nagdodoble siya. Okay? Monthly. So, sabihin natin, nag-start ka pa lang sa business natin. No? For example, is IMG. Okay? Pag-compare natin dito, yung empleyado ka tsaka business woman ka. Okay? So, dito, sa 1 month, is kumita ka ng 1 centavo. Okay? Kasi syempre, kung wala ka pang sales, konti pa lang, iisa pa lang. So, sa pangalawang buwan, dito may 2 sales ka na. So, ibig sabihin, kumita ang 2 centavo. Example lang po to hanggang sa lumalaki na siya. Okay? So, kung titignan natin dito, no, sa 1 month hanggang 15 months, okay, ang kita niya dito, si businesswoman is 163,000, no, 163.84 cents. Okay? Yan, 183 pesos 0.84 cents. Which is yung empleyado, yung job, okay? So, 30,000 per month siya. So, fixed siya. Kung nakita nyo, di ba, ang laki ng kanyang sahod compare kay businesswoman. But then, tignan natin ngayon yung susunod. Okay? Kasi gusto natin malaman dito kung sino ang nagkikreate ng passive income. Kung si empleyado ba o si businesswoman. No? Kung titignan natin dito, itutuloy natin yung month, no? Sa month 16 hanggang sa 30 months, okay? Si empleyado, fixed pa rin yung kanyang sahod. Ano? So, 30,000 pa rin monthly. Pero si businesswoman, okay? Sa 16 month, 327 pesos, 0.68 cents. Okay? Pero pagdating dito ng 30 months niya, wala akong annotate eh. Tignan ko nga. Asan yung format? Okay? Nakikita nyo ba? Ba't wala? Hindi ako sanay mag-annotate. Tanggalin ko na lang. Okay, yan. Tinanggal ko na lang, no? So, dito naman, sa 30 months niya, yung dating 1 centavo niya, umabot siya ng 5,368,709.12 centavos, no? Kung titignan natin dito, sa empleyado, kung tatanungin ko kayo, no? Sa ilang taon ba natin sa abroad, tumaas ba yung sweldo natin buwan-buwan pag hindi tayo nag-extra income? Tanggalin nyo yung extra income, no? Sa sweldo natin bilang empleyado, tumaas po ba? No? Kung dito titignan natin sa empleyado, yung 30 months niya, kumita siya ng 900,000 sa 30,000 every month. Pero si businesswoman, dahil
doubles every month, okay? Yung nagsimula sa 1 centavo niya, kasi sabihin natin IMG siya, Kanina isa na, lang yung mamaya. kanyang ibigay, okay? Basta sa ngayon, ang ipapasok muna natin ay tatlo Tapos, sa ilalim mo dito, para hindi ka mapawala. yan, salamat. Tapos dito, sa pang 30 months niya, okay? So, yung nag-start ng 1 centavo dahil ngayon may running. Lahat ng team niya, ng mga leaders niya, nag-run lahat yan. Nag-run ng 3-3, ng 15-15, ano? So, ngayon, biglang lumaki ang team. Nung lumaki yung team niya, may mga na-promote na green jackets and then CEOs, EMD, SMDs. Dami, no? So, ngayon, kaya lumaki yung income niya kasi hindi lang na siya nag-iisa nagtatrabaho. Marami na sila. Okay? So ngayon, kaya nagdo-double every month yan, umabot siya ng 5.3 million. Total of 10.7 million. Okay? Yung kinita niya. So bilang businesswoman, kaya nakita niyo, no? Sino na ba ang yumaman na empleyado? Di ba halos wala? Sino ang yumaman na dating empleyado na gusto ay mag-start ng mini business? Ano? Okay? So, ang mayaman ho talaga dito sa mundo, kung titignan natin, mga business-minded na tao. Pero, kung ikaw ang isip mo, kahit sobrang talino mo at focus ka lang sa trabaho, hindi ka marunong mag-create, okay, ng passive income, naku, hanggang dyan na lang. So, sayang naman yung pinag-aralan mo, tsaka yung talino natin. Ano? So, mas maganda pa rin, kahit sabihin mo na, ay, hindi ako adapta dyan, hindi ako para dyan. Actually, hindi ako nga rin naman po. Alam niyo, hindi ko rin inisip na mapupunta ako sa business. Pero nung nakita ko na kailangan ko rin mag-create ng passive income, kaka-share lang ng mission natin dito sa IMG, system flows no? So, nangyayari din talaga yan. Totoo po yan. Sinasabi ko sa inyo. Pwede kayong kumita more than kung magkano yung effort ninyo. Okay? So, ang maganda dito, tapatan nyo lang kung ano yung effort na ginagawa ninyo. Okay? So, active income, no duplication, linear income growth. Yan. Okay? Kaya nga nagtataka yung iba ilang taon na sa abroad. Bakit? Kung i-compute nila kung magkano kinita na nila dito sa abroad sa pagkakatulong, example, dito sa Italiano, aabutin na ng ilang milyon, pero kung titignan nila ang wallet nila, dumaan lang, ang savings nila asan, no? So, nawawala, okay? Bakit? Kasi nagagastas nila, no? Hindi nila alam kung saan nila tamang nailalagay. And then, passive income, power of duplication, exponential income, growth, okay? So, yun naman po, yung pag-create ng passive income. Alam nyo, sa pag-create ng passive income, huwag nyo agad tignan yung dami, yung laki. Okay? Ang importante dyan, nagtatanim ka. No? So, pag nagtatanim ka, paisa-isa niyan, alam mo ba yung patient lang ang kailangan natin dito? Okay? Pagiging open-minded, patient lang, and then, never quit. Consistent ka lang. Alam mo, hindi mo mamamalayan, magugulat ka na lang, nakapag-create ka na ng passive income mo nang hindi mo inaasahan. Okay? So, dito, the X-curve of building IMG business. Okay? So, dito sa una talaga, big effort. So, marami din naman nagsasabi na, laki-laki ng effort ko, ang liit naman ng income ko, yoko na, nag-quit na agad. So, alam nyo, hindi lang ho yung mga bago na po yung nakakaramdam niyan. Kung sino man ho yung mga uplines ninyo, mga marketing director, SMDs and up, okay? Naranasan na rin po nila yan. Naranasan ko na rin po ito. Okay? Pero kagaya nga po na sinabi ko, huwag kayong mag-quit. So dito sa una talaga, pag associate ka or trainee ka pa lang, big effort ang ibibigay mo dito. Okay? So stage 1, okay, bata ka pa, kumbaga hindi ka, yung iba bata nag-start sa business, yung iba naman nasa 40s, nasa 50s, okay? So ibig sabihin po dito, man at work, less income. So less income, ibig sabihin, building IMG business po tayo dito. Okay? Sa pag-build ng business natin sa IMG. So dito, work hard for the money. Kasi syempre, associate ka, wala ka pang team. Alangan, aasahan mo dun na kakapasok mo pa lang, magkakaroon ka na agad ng 500 na members or 1,000 members. Mapopromote ka na agad ng higher position o kaya mag-i-income ka na agad. No? So dito, ay syempre, pagpasok natin, trainee tayo. No? So wala pa lang, nag-aaral pa lang tayo dito. Okay? So, work hard for the money. Okay? So, example dyan, no? Doctor, OFW, sales agent, seaman, lawyer, engineer, and showbiz. No? So, kung nakikita nyo dyan, yan po yung mga klase ng active income. Yung mga may kontrato. Okay? Pero, dito sa stage 2, midlife. Okay? Man plus money at work. So, kailangan pala dyan, okay? Alam mo yung meron din palang midlife natin pagdating sa business o trabaho. Kailangan pala, hindi lang laging tayo, okay, ang nag-active income. Kailangan natututo din pala tayo kung paano yung money at work. Okay?
Kasi lahat po tayo tumatanda. Tandaan ho natin yan, no? So, kailangan dito, yung effort mo is equal to income. Okay? Nagtatapat na dapat yan. Hindi yung working hard ka para lang kumayod ng 1,000 euro. Okay? Kahit na tumatanda na tayo, makukontento tayo doon. Huwag ko ganun. Okay? And then, stage 3. Okay? So, sa older years naman natin, money at work less effort. Ito po yung sinasabi natin, kailangan pagtanda natin, meron na tayong big income, money working hard for you. Bakit? Kasi pag tayo tumanda, sino pa ho yung mga amo, okay? Nakukuha sa atin, nabibigyan tayo ng kontrato para magtrabaho. So dito dapat interest income, maturity income, rental properties income, royalty income, business franchise. So dito po yung money working hard for you. Okay? So dito na po papasok ang passive income. Okay? So diyan, kahit hindi ka na mag-effort, okay? Investment mo na ang nag-e-effort para sa iyo. Okay? So dito, papiliin ko lang po kayo, sacrifice now and enjoy lifetime, or enjoy now and suffer and sacrifice lifetime. No? So, kayo ho ang mamili dyan kung ano yung gusto ninyo na maging pagtanda po natin. Ano? Yan. So, first type agent. Type captive agent. So, dito naman po, 3 types of business models po tayo. Okay? So, papakita po natin yan, yung mga agent, for example, no? So, dito, may 40% provider. Okay? And then, operating expenses, 10%. Tapos, may division manager na 10%. Tama po ba? And then, 40%. So, ngayon, tignan natin yung payout, 60%. No? So, dito pala sa 60% payout, operating expenses, division manager, and 40%. Okay? Tapos, total is 100%. Kung nakita nyo po So, dito, have quota, termination risk, no vesting rights, no security, no equality. No? So, can't retain. Okay? So, pag tayo po pala ay captive agent, yung mga nag-try na maging agent, okay? So, nakita naman natin yung difference, nung nanggaling po tayo doon. You can never get the contract of the division manager. You wait until he resign. So, no equality. Okay? Yan. So, ngayon dito, sa pangalawang type is general agency. Okay? So, dito, ang provider, syempre, kikita siya ng 40%. Ang operating expenses, examples, is 10%. Syempre, napupunta yan sa tax, sa rent, sa printing and stationery, sa insurance, and travel cost. Okay? Yun po yung operating expenses. Syempre, meron din dyan general agency na 10%. Okay? Tsaka 40%. So, ito total po natin yan ang payout to a general agency is 60%. No? 10 plus 10 plus 40 is equal to 60, total of 100%. So, dito naman to, have quota. May quota tayo. Bakit? General agency ka pa rin parang agent lang din yan no? And then termination risk, okay? No vesting rights, no security, no equality. Okay? So, can't retain pa rin. So, a time will come that your agent will request for contract increase. If you don't give, he will be your competitor. So, no equality. Kasi dito, kung magaling yung nakuha mong agent, mas magaling pa sa'yo, syempre, magko-compete kayo niyan. Hanggang sa mas magaling siya, pwedeng siyang makuha, matanggal ka. No? Pag hindi mo na-reach yung quota. Okay? Ngayon, pumunta naman po tayo sa pangatlo. Example is IMG partner. So, IMG po tayo, no? So, dito po, provider is 35%. Okay? Ngayon, 1.5 bonus, 0.5%, 0.7%, hanggang sa 1%, 2%, 3%, 5.5%. Hanggang po sa 47%. Payout to general agency is 65%. Ano? Kung nakita nyo po So, ang total po dito is 100%. No? So, kung nakita nyo dito, kung titignan natin, halos mas malaki yung napunta, dun sa doon sa mga kitaan. Okay? Sa ownership business, kung titignan natin dito. So, pag ikaw ay SMD, kagaya ng sinasabi ko sa inyo yung kitaan, ang SMD is ultimate position. Kung meron kang isang SMD, for example, okay, pwede kang kumita sa kanya ng 5.5%. Lifetime yun, Yan. So, yung pangalawang SMD mo naman, meron kang kita sa kanya na 3%. Okay? And then, ang pangatlong SMD mo, may kita ka sa kanya na 2%. At saka yung pang-apat na SMD mo, may kita ka sa kanya na 1%. Ang SMD mo na number 5,
0.7. At ang number 6 mo na SMD, 0.5. So, imagine niyo kung example, continuous kayong nagbi-build ng team ninyo, okay? Dumami at dumami yung inyong mga senior marketing director. So, dito ibig sabihin, nagkikreate ka na ng royalty income mo. So, nakita nyo, 1 to 6 generation plus meron ka pang under na marketing director, may under ka pa ng mga associates mo, plus nagda-direct sell ka pa. So, paano na lang yung income mo nun? Na baka mamaya mapapawaw ka na lang na sasabihin mo, ganito pala kalaki ang percentage ko. Ganito pala kalaki yung aking pwedeng kitain dito. No? Kaya nakalagay dito, payout to a general agency. No? Ayo po yun halos nasa 65%, lalo na kung senior marketing director ka. 47%. Tapos meron ka pang senior marketing director, 1 to 6 generation at kung ilan pa yan na SMDs under you. No? So dito, no quota, no termination, have vesting rights, have security, have equality. Okay? So kailangan lang po natin to, gawin natin ng tama yung business natin. So dito, everyone has the same contract. Everyone can be SMD or CEO. Yun po yung sinasabi ko ho sa inyo na ang pinaka-importante po dito is SMD. Bakit? Kasi pag SMD ka na po, hanggang 6 generation, maging SEVC man yan, EVC or CEO at ikaw ay SMD. Okay? Pag lahat yan nagsabay-sabay, by default nga, mapopromote ka, and then hindi mo aasahan, kahit patamad-tamad ka, kung ang baba mo ay napakasipag, alam niyo na, meron ka pa rin naman overrides sa kanila. Okay? Kaya dito sabi ko sa inyo, mag-SMD kayo, huwag kayong mag-quit. Okay? Kahit maraming challenges, pagdadaanan nyo lang yan, huwag nyong tambayan. Okay? Kasi hindi dyan gagaan yung inyong pagsubok, kumbaga, hindi nyo makukuha dyan ang inyong pangarap pag kayo mag-quit. Kailangan continuous lang kayo. Okay? Kahit maraming mag-reject sa inyo, pero dire-diretso lang tayo. No? So, promotion guidelines tayo ngayon. So, you join because you believe. Totoo naman. No? So, kumbaga ako, okay, example ko lang po ako, no? Ako po ay nag-join sa IMG kasi naniwala ako na mababago nga naman niya yung future ko. Okay? You own because you understand. Kumuha ako ng Kaiser ko kasi naintindihan ko na pagtanda ko, kailangan ko siya na mag-aalaga para sa akin. You share because you care. So ako naman, sinishare ko siya kasi naisip ko, okay? May maingay po, madam. So ngayon, sinishare ko siya kasi may care ako sa mga bawat Filipinos na nakikita ko, sa mga kaibigan ko, sa family ko. Kasi kung ipinagdamot ko siguro yung IMG noong una, walang mga EVC, walang green jackets, walang CEOs na na-promote dito sa Italy at iba't ibang lugar, di ba? So ang nangyari noon, siguro ako lang nakakaalam. So ako lang ang nag-i-invest sa mutual fund, ako lang ang may Kaiser, di ba? Parang ako lang yung nag-create ng aking investment. Pero ano po yung ginawa ko? No, dahil naranasan ko rin na mawalan ng pera, na naghirap din kami, na nagka-problema din ako dati sa pera. Anong ginawa ko? Shinare ko. Kasi ang hirap na may makita kang isang tao na magno-no sa'yo dahil hindi pa niya na alam kung ano yung alam mo. No? So, ibig sabihin nun, hindi ako naaawa na sa sarili ko kasi nireject ako. Kumbaga, naaawa ako sa kanila kasi nireject nila yung binibigay ko kung gaano kaganda yung future na magkakaroon sila pag once na in-embrace nila yung binibigay ko na opportunity sa kanila. No? Yan. So, brand new to the business. For example, trainee ka. Okay? Dati kasi dito, pag sa IMG, okay, pag wala kang nakausap na 5, okay, trainee ang tawag sa'yo doon. Pero dahil nasa abroad kami, no, nasa abroad tayo, wala tayo sa Pilipinas, hindi tayo nakaka-attend ng trainings nila, okay, para sa mga trainee. So dito pag nag-IMG ka, join IMG, own saving product, nag-Kaiser ka, and then shinare mo din siya sa family and friends mo, okay, automatic na magiging associate ka na. Okay? Ngayon dito, paano naman maging marketing director? Okay? Kukuha ka lang po ng 5, okay, na IMG members and 5 new Kaisers or most 18 sales in 30 days, personal, okay? So magiging marketing director ka. Pero ngayon, 'di ba, may promo, no? 15-50, marketing director pala to, 3-3. Okay? Yung promo ngayon hanggang December 15. Yan. So mabibigyan po kayo ng pin na marketing director. And then dito po sa kabila, okay, kung gusto po natin ma-promote na senior marketing director, so kailangan po natin dito ng 30 new IMG members and then 30 new Kaisers or most 18 sales in 90 days. Base
team po natin yan. Okay, so kailangan po dito ang replacement leg natin must have 10-10. Okay, kung gusto natin maging senior marketing director. So magkakaroon po tayo ng senior marketing director pin. Okay, so dito po sa kabila, okay, kung gusto natin maging gustong executive marketing director, so kailangan po natin ng 19 new IMG members and then 19 new Kaisers or most 18 sales in 90 days. Base shop team and true first po natin yan. Plus 3 direct SMDs and 1/2 rule. Okay? So, ibig sabihin, hindi tayo mapopromote yan kung wala tayong 3 SMD na ka-direct sa atin. Okay? And then, ang points po dyan, okay, yung 90, kailangan divided into 2. Okay? So, kalahati doon sa bishop mo, kalahati doon sa mga first generation mo. Okay? So, magkakaroon po kayo ng EMD pin. Yan. Okay? So, dito, you join because you believe. Ayan. Okay, ngayon, naniniwala ako. Gusto ko ngayon na mag-green jacket. Nakita ko, ang daming gusto mag-green jacket, ano? So, dito, paano ba maging green jacket? Okay? So, dito, ang kailangan mo is 100 new IMG members and 100 new Kaisers or most 18 sales in 90 days. Okay? Team and true first. Ibig sabihin, 1/2 rule po tayo dito. Hindi dito, kung gusto mo green jacket lang, ang green jacket, hindi po siya position. Okay po? Qualification po siya para magkaroon tayo ng green na jacket. Okay? Pero dito po, hindi ibig sabihin na lahat, pag naka 100 yung first generation ko, green jacket na ako. Hindi po. Kailangan po 50-50. Okay? Kailangan sa base shop mo, yung base shop mo kasama na din yung direct mo. Okay? 50-50 po yan. Okay? So dito, kung gusto naman natin maging CEO, marketing director, kailangan po 150 new IMG members and then 150 new Kaiser or most 18 sales in 90 days. So dito po, kailangan po team and true first. Okay, so plus 6 direct SMDs and 1/3 rule lang pagkuhan ng points. So doon po sa mga direct SMDs natin, kailangan po 1/3 rule. Okay, yung pagkuha natin dyan ng points. Yan. So, magkakaroon din po tayo ng CEO pin. Kung gusto naman ho natin ng Executive Vice Chairman, okay, 300 new IMG members and 300 new Kaiser or most 18 sales in 90 days, team and true first, plus 9 direct SMDs and 1/3 rule. Okay? So, magkakaroon po tayo ng pin na EVC. And then, kung gusto po natin maging Senior Executive Vice Chairman, Marketing Director, 500 new IMG members and 500 new Kaisers or most 18 sales in 90 days, team and true first, plus 15 direct SMDs and 1/3 rule. Okay? So magkakaroon po tayo ng pin ng Senior Executive Vice Chairman. Okay? So dito po, titignan natin. Kung tayo po ay una, no, bagong member sa IMG, syempre, sinasabi natin dito, okay, World System Builder, 30x30 Financial Literacy Campaign. So, kung example tayo, no? Nag-move tayo, ang hirap nga mag-invite ng guest. Pero alam niyo po ba yung effort natin, yung hirap natin na mag-invite ng guest? Pag na-invite tayong isa, okay? Nag-join, submit membership form, okay? Nag-member na tayo. Siyempre, associate na tayo doon. Doon na tayo nag-join, nag-own, hanggang shinare na natin sa 20%. Okay, yung kikitain natin. Pag na-promote po tayo ng marketing director, 5 join, 5 own in 30 days, okay, 37% na rin pang kikitain natin yan. So, ang senior marketing director po is 30 join, 30 own in 90 days is 47%. So, yun na po yung tinatawag natin na ultimate, okay, na position. Kasi, diyan na rin po nagsisimula ang ating business para lumaki ang ating business. And then, syempre, yung potential income natin. Okay? So, dito, ang new compensation effective noong April 1, 2015. Okay. So, ito, team. Together, everyone achieves more. Okay? Yan nilagay ko. Kasi dyan ka na magpapadaki ng team mo eh. Okay? So, ang trainee associate po is 20%. Ang marketing director is 37%. Ang senior marketing director is 47%. Okay? Tapos dito, kaya ko sinabi sa inyo na mag-senior marketing director kayo. Bakit? Kasi andito yung overrides. So dito, keep calm and override. No? Ang ganda naman dito, pag nag-SMD ka na, dyan mo na mararamdaman yung business talaga, yung potential ng business mo. Dyan ka na magpadami ng team mo, mag-build ng maraming leaders. Okay? Kasi dito, for example, may SMD1 ka, 5.5%. Sinabi ko nga sa inyo. SMD2, 3%. Okay? Yung SMD mo na pangalawang generation, nagkaroon din ng direct niya. So, ibig sabihin, third generation, 2%.
Ang fourth generation mo is 1%. Ang SMD number 5 mo is 0.7%. Hanggang sa sixth generation mo is 0.5%. And then dito magkakaroon ka pa nga ng executive bonus. Kung example, executive marketing director ka, may 1% ka overall bonus. And then ang CEO marketing director is 1.5%. Diba? So, ang laki niyan, okay? So, imagine nyo kung gaano karami yung potential na ibibigay ni IMG para tayo ay kumita. No? Ang kailangan lang naman natin dito, alam na nga natin, i-apply na lang natin siya. No? Action na lang. Kasi andyan na pinapakita na nga niya. So, ibig sabihin, pwede tayong kumita dito ng malakihan, ng maramihan, okay? Pero nakadepende din naman yan sa trabaho natin, no? So, 5 simple ways to earn international marketing group. No, tignan natin. Ano ba yon? Number 1, personal income. 2, team override income. Okay? And then 3, royalty income. Number 4 is match-up income. Okay? Siyempre, pag nagtulungan kayo dito, deserve nyo naman both na magkaroon ng income. Half-half kayo, pati dun sa points na magkaroon din ng points, no? So, ang pangit naman pag tulong siya ng tulong sa'yo, tapos ikaw lang naman yung kumakabi. Kailangan, hatian mo rin kasi hindi nyo ma-close yung isang dinidil ninyo kapag hindi kayo nagtulungan dito. Okay? Be fair. So, renewal income. Pag nagre-renew po, meron din po tayong income. Ayan, okay? So, dito, example, okay? Noong, yan, personal income potentials. Ano? Nung ako po ay associate, 20% ang aking kinikita. Okay? So, for example ko po dito, no? Yan. Example, help 5 families for 1 month. Okay? Example, yung 3,000 pesos, example dito is parang nasa K50 siya. Okay? Ita-times natin ngayon yan sa 20%. Bakit 20% po ang personal income ko, no? Ita-times 90% natin is equal to 540 per family, okay? So ngayon, titignan natin dito, no? 5,400 times 5, okay? Is equal to 2,700 per month. Yan yung potential income niya per month, okay? So dito, help 5 families every month. So dito, accumulated income is 10,600 per year, no? So, kailangan dito, basta tumutulong ka ng 5 tao, pwede kang kumita niyan per year. Okay? Yan. So, start up your business. Diyan po tayo nagsisimula. No? So, ngayon, dito naman, noong ako ay na-promote na marketing director, is 37%. Okay? So, dito, tumutulong pa rin ako sa 5 families for 1 month, 3,000 times 37% times 90%. Okay? Tinanggal po yung tax natin dyan. So, 999 pesos per family. Okay? So, ngayon dito, 999 times 5 person, okay? So, is equal to 4,995 per month. No? So, ngayon dito, help 5 families every month. Kung example, 5 tinutulungan ko noong marketing director na ako, okay, accumulated income ko nung nagsisales ako, no? 389,610 per year. Yan yung aking extra income sa IMG. No? So, diyan po ako nag-start nung ako yung marketing director. So, siyempre, pinapakita ko sa inyo bawat promotions. No? Ngayon dito, nung ako ay naging senior marketing director na 47%. No? Kung nakikita nyo yung potential income. Okay? Bonanotte. Yan. So, help 5 families for 1 month is 3,000 pesos times 47% times 90% is equals to 1,269 per family. So, ibig sabihin dito, 1,269 times 5, okay? Na person po yan is equal to 6,345 per month. So, ibig sabihin nasa 100 euros na ang iyong pwedeng kitain per month, okay? So, dito, help 5 families every month, accumulated income is pwede kang kumita pala ng 494,910 per year, okay? So, halos nasa 500,000 na po yan, no? Ang laki. Kaya sabi ko sa kanyo, maganda mag-senior marketing director. Huwag kayong mag-stay kung asan po tayo, kung trainee tayo, associate tayo, or marketing director. Gawin natin lahat ng makakaya natin, mag-invite tayo, mag-step up tayo. Okay? Kasi pinakamaganda is senior marketing director. Okay? Ito naman po yung personal income potential. No? For example, no, yung asset po. No, pwede siyang kumita, no? So, sa 1 month, may maingay po, madam. Please, pakimute. Thank you. So, pag associate ka po, sa unang buwan, pwede kang kumita dito ng 2,700. Siyempre, associate ka.
Pero kung continuous ka lang siya nagsisale, okay, pa isa-isa sa isang buwan, sa isang buong taon, overall is pwede kang kumita dyan, no? Isa pang 12 months mo, no? So, ita-times mo lang naman siya no? So, 2,000 times 700 is equal to 5,400. So, ita-times mo na naman siya, no? So, ngayon, ita-times mo siya ang total of 210,600. Yan ang potential income mo pag associates ka. Pero, syempre, wag yung sasabihin na associate ako, hindi naman ako kumitang ganyan. Baka mamaya, hindi ka naman din nag-sales. Hindi ka rin naman nag-share. Okay? Yan. So, yan po is meron kang sale every month. Okay? So, pag marketing director ka naman po, okay, sa unang buwan, so sa 37% mo, pwede kang kumita dito ng 4,995. Okay? So, kung monthly ka na nagsisale ng Kaiser, okay, so pwede kang kumita dito, no, hanggang 59,940. Okay? Isang sale sa isang buwan, so ibig sabihin 12 sales sa isang taon. So, total of pwede kang kumita dito ng 389,610. Okay? So what if naging senior marketing director ka naman, no? Sa unang buwan, okay, pag ikaw ay nag-sale ng isa, pwede kang kumita diyan ng 6,345, okay? Pero yun nga, kahit senior marketing director ka na, okay, hindi mo binabago yung habit mo na isang sale a month, okay? So ngayon dito, sa pang 12 months, pwede kang kumita dito ng 76,140, total of 494,910 pesos. Okay? So, yan po. Kumbaga sasabihin natin, ang laki naman, pero yung dumadating sa Visa card ko is 1,000, 2,000, or 5,000 pesos. Alam nyo, yung, ang gawin nyo lang dito is, basta regular nagbabayad yung mga tao, okay? Nagbabayad yung mga clients natin, and then continuous tayong nag-share. Ano hindi nyo mamamalayan, okay? Yung Visa card nyo, pag hindi nyo ginagamit, naiipon yan, magugulat kayo sa isang taon, okay? Ganyan na po kalaki yung inyong income. Okay? Pero kung ginagalaw nyo siya, every month nyo siya na wini-withdraw, syempre hindi nyo yan maiipon. Kumbaga, may ipon nyo yung resibo. Pero kagaya ho namin, no, may kaibigan ako, tinignan niya, ginamit niya nung umuwi. So, napawaw siya kasi hindi niya kalain ganun pala kalaki yung laman ng Visa card niya. Okay? Ayan. So, let's say you are a marketing director. Okay? Yan po example. Pasensya na kayo, mukha ko lahat Ayan. So, nung ako ay marketing director, okay, sabihin natin may associate po ako. Okay? Ngayon, bilang marketing director, pag may associate ka, may override ka sa kanyang 17%. Okay? So, kung si associate mo, okay, help 5 families for 1 month, okay, so tignan natin dito. Okay, nagsisale siya ng example K50, okay, 3,000 times 17% yung override ng marketing director sa kanyang associates times 90% kasi tanggalin natin yung tax, okay, is equal to 459,000 per family. So, kung 5 families ang tinutulungan niya per month, okay, so pwede siyang kumita ng 2,295 per month. Okay, so per month times 12 is equal to 27,540 per year. Okay, yan yung kanyang 17%. Okay, so accumulative incentive po niya is 179,210 per year. For example, no, na tumutulong yung associate niya ng 5. Example, nagsisale siya ng 5. Okay, na K50 for example. Okay? Yan. So, let's say you are a senior marketing director. What if senior marketing director ka naman? So, 47%. Paano kung meron akong associates? No? So, dito, ang difference ng 47 sa 20% is 27%. Okay? So, kung dito, si associate mo ay may 5 sinesales or 5 tinutulungan every month na mag-save ng Kaiser. So, sa K50 example, okay? Example, 3,000 pesos times 27% ang income ni, ang difference ng income, okay? So, dito, override times 90% is equal to 729,000 per family, okay, per sales, times 5 family per person, okay, is equal to 3,645 per month. So, i-times 12 po natin yan. Magkano pwede kong kitain sa isang taon? 43,740. So, ibig sabihin, pwede ka palang magkaroon ng bonus override dito sa iyong mga associates na halos nasa less than 1,000 euro. Kumbaga, kahit sabihin mong 800 euros. So, okay na rin yun. Not bad, di ba? Saan ka ba makakapulot ng 800 euros kung sakali, no? Yan.
So dito, ang annual accumulated incentive mo naman, okay, per year is 284,310. So kung example may active income ka dito at ito ay business income mo sa IMG, no, extra income mo lang siya, iipunin mo siya. Alam nyo, malaki po siya, makakaipon talaga kayo dito. Okay, kahit ito na lang gamitin nyo na pambayad ng inyong Kaiser, pang-invest nyo sa mga Soldivos ninyo, or pang-renew ninyo ng inyong mga accreditations. Okay? So dito, sabihin naman natin na what if marketing director tayo, no? Meron din akong mga senior marketing director tayo at meron din akong marketing director under me. Okay? So may 37% siya, 47 ako. Ang magkano difference is 10%. Okay? So, your marketing director in a team help 5 families for 1 month. Okay? So dito, for example, nagsisale siya, okay? Ng K50, 3,000 times 10% times 90% is equal to 270 per person per sale times 5. Okay, so is equal to 1,350 per month. So times 12 is 16,200 per year. Okay, so magkano naman po dito ang accumulated incentive niya is 105,300 pesos per year. Okay? Yan. So, ang laki ng mga overrides, so sabi nyo siguro, ang laki na pala ng potential, paano maganda mag-SMD, bakit kami kinukulit ng mga sponsors namin na mag-SMD, pwede nyo pong kitain to as your extra income, okay? So, what if dito po, helping 5 families for 1 month, meron kang associate, sa mga senior marketing directors. Yung associate mo, okay, nagsasale sila ng Kaiser, okay, or tuturo sila na mag-invest ng Kaiser, okay, na mag-ipon, no? So 5 associates, okay, so 3,645 per month, okay, ita-times mo sa 5 is 18,225, okay? So what if meron kang marketing director na 5, okay? So yung 5 marketing directors mo, ita-times mo ngayon yan sa 1,350 per month. Okay? So ngayon, magkano? May override ka dyan na 6,750, no? So nung una, yung associate, yung 5 mong associate, may override kang 18,225 plus 6,750. What if senior marketing director ka? Nagsisale ka rin. Hindi ka lang nakadepende sa mga team mo. Ikaw din nagsisale ka rin. Ano? So meron kang 6,220 na personal income. So total of pwede ka palang kumita dito ng 31,195 per month. So, nasa 500 euros na rin yan. Diba? Saan ba tayo makakapulot ng 500 euros na extra income? No? Kung kayo ang bibigyan yan, so anong gagawin nyo? Diba? So, syempre, magsisipag ka, mas dadamihan mo yan. No? Mas lalikahan mo yung income mo. So, what if dito? Okay? Sabihin na natin yung associate natin, okay? Helping 5 families every month, okay? Per year naman ngayon ang tignan natin. So, kung yung 5 associate natin, nagsisale sila ng 5, tagpo 5 sila every month times 12 is equal to 218,700 per year times 5 is equal to 1,093,500. So, nakita nyo yung potential income. Ang importante lang dito, turuan natin ng tama yung mga teammates natin. Okay? Mag-build tayo dito ng malaking business, no? So, kung ikaw naman ay may 5 marketing directors, okay? So, ngayon dito, no, yung marketing director mo na kumikita ng 6,750 per month, i-times mo ngayon siya sa 12, okay? Bali, 81,000 per year times 5 marketing director, okay? Is equal to 405,000 ang pwede mong override sa kanila. Okay? What if dito naman is meron kang is senior marketing director ka? Bale, 6,220 ang sales mo, okay? Every month. So 5 sales every month times 12 months, okay? So magkakaroon ka dito ng 74,640. Total of average per year is 1.5 million. So 1,573,140 ang possible na kitain mo in 1 year. Ang importante lang dito, okay? Lahat gumagalaw, okay? Kasi kung walang associates, kikita ka, personal mo. Kung may marketing director ka, kikita ka sa marketing director mo and sa'yo. Pero syempre, mas maganda na continuous pa rin, no? Yung magkuha ka pa rin ng mga base shop mo kasi malaking bagay yung base shop na tinatawag, okay?
So, what would you do if you earn this extra income? No? What if kumikita kayo ng 1.5 million, kahit 1 million flat, no? Extra income nyo yan, bonus nyo na hindi nyo nagagalaw. Anong gagawin nyo? No? Magkukwit kayo bilang senior marketing director dahil nare-reject kayo na yung mga kaibigan ninyo, family nyo ay nagno-no sa inyo, hindi sila kumuha ng Kaiser, ayaw ka na. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pag kayo ay naging senior marketing director, pwede kayong kumita ng kahit 1 million. Kahit sabihin mo 100,000 lang, malaking bagay na yun. Okay? Yan. What if senior marketing director generation your royalty income? Ano ba yun? No? Ano ba yung mga royalty income? So, for example po, may senior marketing director ako na 47%. Okay? Yan, ako. For example, senior marketing director ako, meron akong SMD na isa. First generation is pwedeng 1.5. Example, pumunta yan, nag-sale siya nasa Palermo siya. Yung isa naman, pumunta ng Genova, SMD2 ko siya. Kikita ako ng 3%. Yung pangatlong SMD ko, pumunta naman siya ng Torino, 2%. Yung isa naman na example, pumunta naman siya ng Canada. May nag-sale siya doon. May 1% ako. So kung example naman, meron na naman ho ako sa Pilipinas, okay? 0.7%. At what if meron ako pang 6? 0.5%. So kung nakikita nyo, no, yun yung sinasabi ko sa inyo na pag nag-build kayo ng maraming direct nyo, yung direct nyo, nag-build din ng direct nila, nagiging generation nyo sila. So kung nagiging generation sila, ibig sabihin, lumalaki yung potential income ninyo, nagkakaroon kayo ng royalty income. Doon lumalaki ang business nyo at doon nyo nakikita yung, alam nyo yung capable na gawin sa inyo ng company natin dito sa IMG. Basta importante, mag-SMD lang kayo. Yun yung sinasabi ko sa inyo para ma-avail nyo lahat ito at maramdaman nyo lahat yung pagkakaroon ng sarili mong business talaga dito. Okay? Ayan. So, kung titignan natin dito ang computation, no? So, for example, sa 12 months, tignan natin ngayon, meron kang isang SMD, okay, na nagmo-move yan. Every month, nagsisale yan, yung first generation SMD mo. Sa 12 months, okay, a total of pwede ka palang dito kumita ng 57,954. Sa second generation SMD mo, 31,590. Sa third generation SMD mo, pwede kang kumita dyan ng 21,060. Sa fourth SMD mo, pwede kang kumita dyan ng 10,530. Hanggang sa SMD 5 is 7,410. Sa SMD 6 is 5,340. Total of 133,848. So kung ikaw ay may mga overrides na ganito, 133,848. Diba? Aayaw ka pa ba? No? Okay? Wag natin, alam niyo yung maliit na pumapasok sa ating Visa card kasi hindi niyo alam, okay? Nag-ano pala yan, nagdo-double every month. So, okay? Kung nag-double every month yan, dumadami din yung mga leaders mo. Ibig sabihin, okay? Pwede mong maabot yung kagaya sinasabi ni Ma'am Cathy, magkakaroon ka ng 100%. Okay? Ayan, yung 100% is 100% ng team natin. Okay? Yun yan. So dito, number of SMDs, for example dito, sa SMD1, meron kang senior marketing director na direct na 5, potential income mo dito is 289,770. Ang monthly mo, divided by 12 mo siya, is 24,147 per month. Okay? Yun ang potential pag mayroon kang senior marketing director 1. What if may senior marketing director 2 ka? Possible, okay, pag 5 yan, pwede kang kumita dito ng 157,950 total 12 months. So pag monthly yan is 13,162. Okay? What if may third generation ka naman na senior marketing director? Okay? So dito may 5 ka, no? So pwede kang kumita dito for 1 year ng 105,300. Ang monthly is 8,775. What if may fourth generation ka? Okay? 5 sila is 52,650. Ang monthly is 4,387. And then, hanggang sa 5th generation, pwede kang kumita ng 37,050, okay, pesos. At saka, ang monthly is 3,087 pesos. Okay? So, hanggang sa 6th generation, 26,520. At ang monthly is 2,210. So, nakita nyo to yung royalty income na binibigay sa atin. Ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-promote lang na kayo na mag-promote ng mga teammates ninyo. Okay? Overall, ng 12 months is 669,240.
ang pwede nyong kitain sa kanila. Ang monthly ninyo, kung ito total natin, pwede kayong mag-earn ng 55,750. So, nasa 1,000 euros na po yan, no? Depende sa palitan, o kahit sabihin natin 900 euros, no? So, malaking potential income na po yan para sa atin. Na alam nyo kung gaano lang kayo kasipag dito. Actually, pag nakita nyo na mas malaki ang inyong kinikita sa IMG, no? Pwede na kayong umalis sa mga trabaho. Pwede na tayong umalis sa mga trabaho. Pero, kung meron tayong mini-maintain ng mga documents natin, mag-maintain pa rin tayo ng kahit ilan. Kung hindi pa tayo for good sa Pilipinas. Okay? Kasi ayoko naman ho sabihin sa inyo na mag full-time kayo sa IMG pero i-risk nyo naman yung mga documents ninyo, no? Naiintindihan ko naman po yun kasi ako rin po, may documents akong nire-renew dito. Okay? Yan. So, what would you like to own a business with this income, no? Ano kung gusto nyo? No? Nag-license ka sa IMG, sabihin natin ng 185 euro plus yung accreditation every December, no? Para sa next year. So, kahit sabihin mo na 200 euros lahat ang magagastos mo, pag ganito naman ang potential income na ibibigay niya sa'yo, alam nyo ba na bumalik na rin yung pag-license ninyo sa IMG, no? Pagkuha ng license sa IMG. So, paano naman po ang match-up system? Okay? So, dito sa match-up system, for example, may trainee ka, may prospect ka rin. Okay? So, si trainee, may prospect siya. So, ngayon, kinuha niya yung kanyang sponsor, yung trainer. So, dito, trainee builds trust. Okay, so si trainee, syempre ang i-build niya trust, hindi po pwedeng trainee, nag-invite lang siya, sige, bahala ka na lahat dyan. No, wag ganun, okay? And then ang trainer, ano pong ginagawa niya? Ang trainer po, binibuild niya yung understanding. Siya yung nagpapaliwanag, yung doubts ni prospect, alam niyo yung pinapaliwanag niya lahat, tinatanggal niya yung mga doubts. Okay, kasi pag yung doubts niya, nagtanong siya, pinaliwanag mo, naintindihan niya, kukuha yan eh. Okay? So, syempre, magmamatch up sila. Bakit? Kasi si trainee, hindi niya alam sagutin, hindi niya alam paano niya ipaintindi. Okay? Yung IMG and Kaiser, kay prospect. So, ang mangyayari ngayon dyan, dahil nakuha niya si trainer, syempre, inabala niya, nag-excuse siya, kinuha niya yung time niya sa schedule niya dapat. So, ibig sabihin, match up sila. Okay? Hati sila sa income, hati din sila sa may points din yung trainer. Okay? Ayan. No. So, prospect makes the decision. So, kailangan dito walang sapilitan. Okay? Kailangan dito, paliwanagan lang natin ng maayos yung prospect and then si prospect na ang bahalang mag-decision. Importante, fina-follow up lang natin at tanungin natin kung kailan siya may pera at kailan siya mag-IMG member and then Kaiser. Okay? So, mission first before the commission. Bakit mission first? Kasi, alam niyo ba, pag mission ang iniisip mo, tumulong ka sa kapwa mo, matatapos niya yung contract. But din kung iniisip mo ay puro commission, pwede kang makasakit din ng ibang tao. Bakit? Kasi iniisip mo commission, kumita ka ng malaki. So yung tumulong sa'yo, minsan hindi mo na minamatch up, kinukuha mo na lang kasi gusto mo buong commission sa'yo. But din hindi mo naisip, nag-effort din yung kasama mo. Right? So pag ganun nangyayari, pag hindi na paliwanagan ang prospect mo, close mo na siya, nagbayad na, may doubt pa siya, possible pwede rin siyang mag-stop. Okay? Iba yung na-share mo yung mission mo, naintindihan niya, nakipag-teamwork ka, at dire-diretso matatapos niya yung contract niya, nakapag-iwan ka ng legacy sa taong iyon. Okay? Ayan. So dito naman po sa pangalawa na match up, example si trainee. Okay? Si trainee, meron po siyang prospect. Okay? Yun. So may prospect po siya, may trainer po siyang kinuha kasi hindi pa siya marunong magpaliwanag. So si associate, tinawag niya yung kanyang marketing director. Okay? So si marketing director ngayon ang nagpaliwanag. Let's say you have a marketing director and you train as associate. So si trainer, income as trainee and help 5 families for 1 month. Okay? Pwede siyang kumita pala dito ng 270 pesos per person per sale. Okay? So, dito, i-times 5 mo siya. Okay? So, ngayon, times 5 is equal to 1,350 per month. So, kung ita-times 12 mo siya, makukuha mo yung 16,200 per year. Okay? Yan naman yung income. Okay? No. So, dito sa pangalawa, income as trainee and help 5 families every month. Ito po yung match-up income. Okay? So, ngayon dito, ang accumulated incentives mo is 105,300 per year. So, yan. Kung may trainee ka, okay, associate and then marketing director. Okay, nag-match upan yan.
Yan yung potential income. So, 50% of something is better than 100% of nothing. Ika nga na sinasabi natin, okay? So, what if naman dito, may associate ka, okay? So, may prospect ulit siya, no? Ang kinuha niyang trainer, okay, yung kanyang marketing director. Ngayon naman dito, tignan naman natin dito. Let's say you are marketing director and you train as associate, no? So, marketing director naman ngayon ang titignan natin ng income. So, dito, yung income ni marketing director is 500 per family. Okay, bakit naging 500 is 3,000 times 50%, okay, times 37%, okay, times 90. So dito, yung 50% muna ng kuhanin natin doon sa plan na binabayaran niya, so sa 3,000, times kuhanin mo ang 37% mo, okay? So naghati kayo, times tanggalin mo dito yung tax, and then ang natira is 500 pesos. So ita times mo yan sa 5 families is equal to 2,500. Times 12 months is equal to 30,000 per year. Okay? So ito po yung income ni marketing director. Kanina is income ni associate. Okay? So dito titignan natin, ang accumulated incentives niya is 195,000, okay, per year sa 5 na nagtutulungan sila sa 5 na prospect niya sa sales nila, okay? Yan po yung potential income ni associate and marketing director na nag-match upan. Ngayon naman, si associate at saka si senior marketing director, paano ang kitaan yan pag match up? Okay? So let's say you are a senior marketing director and you train as associate, no? So dito, income as a trainer and help 5 families for 1 month is equal to, okay, tingnan natin, 3,000. Kuhanin natin ngayon dyan yung 50%. Okay, ita-times natin yung 47% ni senior marketing director. Okay, yung 50% ng 3,000 times 47% na income ni senior marketing director times 90%. Okay, tanggalin natin yung tax dyan, is 635 pesos per sale, per family. Okay, yung per plan na kumuha. Okay, times 5 is equal to 3,175 per month. No, per 12 times 12 months is 38,100 per year. Okay? So, income as a trainer and help 5 families. So, si senior marketing director, pwede siyang kumita ng 247,650 per year. Okay? Ayan. So, tignan naman natin ngayon dito. Okay? What if, example, ang nag-match up is si marketing director and senior marketing director. Okay? Sila yung nagtulungan. Paano kitaan? Okay? So, ang may prospect dyan, si marketing director. And then, si trainee naman, okay? Bagong senior marketing director, may prospect siya. Sabihin natin, medyo marunong. Director siya ng bangko. Example, ano? Ngayon, yung isa naman na talagang bihasa na, ilang taon na siya, na senior marketing director, 47%. Okay? So, yan, may mga klase ng match up dyan na incentive. Hindi porket ibig sabihin, pareho tayong senior marketing director, okay? And then, kaya ko na siya. Meron din ako yung mga ibang tao na hindi ko kaya na presentahan. So, ibig sabihin dito, okay, hihingi ako ng tulong sa kilala ko na marunong. Okay? Para may close namin siya. So, mas maganda po yung meron kami na 50% pareho, at least meron result, kesa naman sa 100% of nothing. Okay? Kaya po tayo, wag po tayong ma-hesitate, okay, o mahiya na humingi ng tulong sa mga ating kakilala o mga uplines natin. Okay? So, dito, paano naman po ang renewal income? 3.6% incentive from 2nd to 7th year Kaiser Savings Program of all your non-SMD team. Okay? Kung nakita nyo po dito, pag hindi po sila SMD, meron po kayong incentive sa kanila 2 to 7th year. Okay? Kung nakikita nyo po dito, no? Yan po yung example. Okay? Ayan. So, second year, no, pwede kayong kumita sa kanila sa mga hindi, example, mga associates ninyo, marketing directors ninyo, nagre-renew sila ng per year, no? Pwede kayong kumita ng sa second year is 37,908. Kaya sabi ko sa inyo, direct sale din kayo, tsaka mga base shop ninyo, alalayan ninyo. Kasi pwede kayong kumita sa third year, 37,908. Okay? Ayan, and etc. Pwede nyo rin yung picturean, okay? So, total of, sa 12 months, pwede ka pa rin kumita dito ng 227,448. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo na mag-SMD kayo kasi marami ang nawawala sa inyo. So, ibig sabihin kung hindi importante sa iyo ang pagraran ng senior marketing director, ibig sabihin ito yung mga potential income
na ayaw mong tanggapin in the future. But then, kung ikaw ay gusto mong mag-senior marketing director, gagawin mo lahat para maging senior marketing director. Lahat ito ay magkakaroon ka. Okay? So, new system flow. Okay? So, paano po yan? Ang gagawin natin? 30 membership benefits and membership checklist. Okay? Nag-share lang tayo. Okay? 30 prospect, membership orientation, financial check-up, partners training, and then workshop 1 to 5 or wealth creation. Ipapanood na lang po natin yung nasa portal natin. So, syempre, first is dimension, prospect list, join, own, and share. Okay? Pangalawang dimension is approach, membership, sales, and financial education. Number 3 is checklist, partner, and partners training yan, and then financial solution and retain. Okay? And then number 4 dimension is mission, believe, commit, and follow. So 5th is crusade, dream, team, and win. Number 6 is care, trust, love, and build. So ibig sabihin, depende kung saang level na tayo sa leadership nito. And then kung saan na po tayo, okay? Yung step by step. Siyempre, pag bago ka pa lang, nagpo-prospect ka. Pero pag sa second ka na, nag-approach ka na, nagsisale ka na, nag-educate ka na, no? Pang third is may checklist na, nagpa-partners training ka na, nagbibigay ka na ng solution sa mga may problema, and then retain, no? Number 4 is pinapasa mo na yung mission mo, naniniwala ka na at nagko-commit ka na, and gusto mo na i-follow yung mga sumusunod sa iyo, no? Number 5 is may crusade ka na, may pangarap ka na, lumalaki na, pati team mo, gusto mo nang ipanalo yung team mo. Okay? Number 6 is may care na kayo sa bawat isa kasi sa daming pagsubok, andyan pa rin kayo, nabibuild na yung trust, love. Kaya sabi ko nga, di ba, dito sa IMG family na natin to, ito na yung pangalawang pamilya natin, no? Maliban sa family and friends natin. And then, dito na tayo nagbibuild ng mga leaders. Okay? So dito, 4-week performance plan. For example, sa unang week, may checklist ka, membership orientation, may isa. Okay, ito yung power of duplication, no? So financial check-up, 1 sale, 1 member, workshop, 5 people, nag-invite siya ng 5, is 20% ang income mo. Tama? Sa second week, yung 5 people niya, nag-invite ng tag-iisa, okay, ng tag-5, I mean, okay? So nag-start yan sa isa, okay, hanggang sa nag-checklist siya. So 5 times 5 is 25, okay, no? So, 5 membership orientation, okay? 5 ang nag-member, financial check-up, 5 ang na-sale niya, and then workshop 2, 25 people, okay? Ayan, so pwede pala siyang kumita dito, 37% of 30,000, okay? And then sa third week, yung 5 niya, okay, nag-invite ulit, tagpo 5, no? Checklist, membership orientation, 25 members, financial check-up partners, 25 sales, hanggang sa nag-workshop, 3 sila, 125 people na ang na-invite nila. So, pwede siyang kumita dito ng 127,000. So, at the fourth week, yung 25 leaders niya times 5, 125 people na yung kanya na prospect, nag-checklist ulit sila. Okay? So, ang membership orientation niya, nag-member is 125 hanggang sa nag-partners training financial check-up sila, 125 sales. Workshop number 4 is 125 ang sumali sa workshop number 4. And then, pwede na siya ditong mag-income ng 375,000. So, mapopromote na siya dito ng Green Jacket and CEO. Okay? So, dito na po nagtatapos yung aking presentation. Thank you. Back to you, Madam.